Yan. So, mga Alaskadora, mahigit 3,000 kilometro. Ganyan kalayo ang Maynila mula sa gulong. Gulong, sa gulo na naglalaglag. Ngayon, sa Middle East. Oo. Ngayon, para sa pamilyang Pilipino na nakaupo sa hapagkainan ngayong gabi, parang walang distansya, parang 0 kilometers yan. Dahil ang globalization, hindi na yan leksyon sa economics textbook. Ramdam na natin yan sa halos 25 pesos na dagdag sa presyo ng gasolina. Ramdam na natin yan sa 60 pesos na palitan ng dolyar. At tiyak na unti-unti nating nararamdaman ang bigat ng bayarin natin sa mga grocery. Lahat kasi ng bagay gumagalaw dahil sa langis, gasolina at diesel. Mga gulay mula sa Benguet, isda mula sa mga probinsya, materyales ng konstruksyon, gamot, pagkain, lahat yan nakadepende sa langis. Matinding inflationary trigger ito na unti-unting kinakain ng sweldo, bonus at ipon ng ordinaryong Pilipino. At may mas malalim pang panganib ang ating mga OFW. Ano yun? Ang halos $30 billion remittance na ipinapadala nila taon-taon ang isa sa pinakamalakas na sandalan ng ekonomiya natin. Bagong bayani. Kapag napilitan silang umuwi ng sabay-sabay dahil sa kaguluhan sa reyon, isipin nyo na lang kung gaano katindi ang epekto nito. Sa ngayon, naka all hands on deck, full court press defense mode ang gobyerno, gaya ng na-explain ni Yusek Claire, no? May inalaan na 2.5 billion fuel subsidy para sa mga driver. Ang mga ahensya ng pamahalaan ay nagbabawas ng 10 to 20% sa konsumo ng kuryente. Umaasa rin tayo sa humigit kumulang 60 days na fuel reserves ng bansa. Isang paraan para bumili ng oras habang umaasa na humupa ang tensyon sa diplomasiya. Hindi biro ito, mga Alaskador at Alaskadora. Talaga. Mahihirap at mabibigat na desisyon ang hinaharap ng administrasyon. Napaka-stressful na balancing act ito. Sa panahon ng ganitong krisis, madaling mag-rant sa social media at mag-online bashing. Napakadali niyan. Tumaas ang presyo ng gasolina, tumaas ang kuryente, so syempre ang first instinct ay hanapin kung sino ang scapegoat na sisisihin. Pero pawang katotohanan lamang, hindi po ang Malacanang ang nagsimula ng digmaan sa Middle East. So kapag binash mo ang sarili mong gobyerno para sa isang pandaigdigang krisis, parang binubutas mo ang bangkang sinasakyan natin lahat. Kaya imbes na puro reklamo, baka pwedeng tumulong na lang tayo sa hanggang makakaya natin. Simple, patayin natin ang ilaw o aircon na hindi naman kailangan sa oras ng peak consumption. Planuhin natin ang mga biyahe at lakad natin, mas malapit, mas okay. Mag-carpool tayo. Kung maaaring gawing online ng mga meeting, yun na muna. Oo, mga maliliit na akmang lang ito. Pero kapag milyong-milyong Pilipino ang gumawa, may compounding effect yan. Ang gobyerno ngayon ay nakikipaglaban sa apoy na hindi naman sila ang nagsimula. Ang pinakamaliit na maitutulong natin ay wag nang palakasin ng apoy, please. Wag nang paypayin ito. At tulungan nating manatiling matatag ang ating ekonomiya. Yun, no? Madcon, matalas. Yun. So, pwede mag-carpool. Pwedeng Pwede bisikleta. Pwede mag-bisikleta. Pwede, Medyo mainit lang, medyo maulan. Okay. Pwede yan. Let's do our part. Because again, it's a compounding effect. And we're isang bangka tayo. Medyo it's very cliche. Pero tama si Yusek Claire. We're all in this together. Ika nga ng High School Musical. Last analysts say, mukhang drawn-out war ito eh. Mukhang hindi ito matatapos ng agad-agad eh. Mukhang aabot na ng mga ilang buwan eh. In fact, nung nakita ko yung prediction ni Nostradamus, How scientific. Since Crystal Ball, sabi niya sa 2026, magkakaroon ng 7-month war at may mga beasts daw. Eh, di ba nakita natin yung mga cluster bombs na nire-release nila? Ay, hindi, namin beast dito. Mga beasts. May mga beasts din. Ibang beasts yata yun, Sek. Pero yun nga, mukhang drawn-out war. So, hindi siya matatapos agad-agad. Hindi tapos by next week. Although nag-pronouncement na si President Trump, di ba, na the war is gonna be over very soon. Problema Yeah. sa... Buti di ka orange. Papaniwala ka kay Trump.